tactical predator guys. Ayan. So ito ay walang sira guys. Ang gagawin dito ay gagawa lang ng silencer kasi nawala ng may-ari yung silencer. Pero once na gagawa tayo ng silencer guys, itutuwid natin yan, i-align natin yan, tinitignan natin yung ilalim ng grooves niya kung padiretso ba siya, kung hindi ba siya sumasabit sa pellet natin kapag pinapaputok. So ang gagawin guys, tatanggalin ang barrel. Ang papaalala ko lang sa inyo guys, ang pagtatanggal ng barrel ng mga ganitong klaseng unit ay baklas po lahat. Hindi po ito katulad ng mga naka-hammer type na kung barrel lang ang tatanggalin mo, barrel lang talaga ang matatanggal. Ito guys, hindi pwedeng direktahin ito ng tanggalin kasi meron yung gasket dito sa ilalim na nakakonekta mula sa air hole hanggang sa barrel. Kaya kailangan natin tanggalin to dito banda, lahat, babaklasin natin para safety siya sa natin guys, pagkuha. Kasi ito guys ay kapag tinanggal natin to ng direkta yung barrel guys, nasisira po yung kanyang gasket doon at nagbo-blowback na yun pagbalik ninyo. Kaya ang una natin gagawin ay uubusan natin ng hangin para safety po. Safety po. So ito, check ko na lang kasi ubusan ko na ito ng hangin kanina. Ayan, wala na siyang hangin, empty na po. So ang unang gagawin natin kasi may scoop siya, tatanggalin natin yung scoop guys. Ayan, nakaalin lang yan guys. Madali lang tanggalin itong mga ganito guys. Kaya lang, maingat tayo guys kasi ito talaga ay detalyado talaga yung pagtatanggal ng mga ganito guys. Kinakailangan natin yung proper sa pagkakabaklas. Ayan. At ang pangalawa nating tanggalin guys ay ito guys, itong side lever niya. Kasi yung lock ng side lever niya, ayan, makikita nyo, yung lock ng side lever niya nandito yan, dalawa yan. Yung lock niya mula dito papunta dito ay konektado yan, papunta dito sa kanyang body tube. Dito sa kanyang pinaka receiver, konektado yan. Ayan, kaya kailangan natin itong baklasin. So, allen wrench pa rin yung gagamitin natin guys. Yung mga allen lang na nasa bahay niyo guys. Ganun na po. Ayan. Dito nyo makikita guys kung paano ang tamang pagbaklas. Na walang ibang nasisira na pyesa maski gasket, hindi mo masisira yun. Kasi ito dito, kapag once na masisira yung gasket, kailangan mo pa rin palitan yan. So, kailangan mo pa rin baklasin ito lahat. Kaya kailangan proper tayo sa pagkakabaklas. Ayan. Tapos, safety natin yung mga maliliit na pyesa. Mga maliliit na bolt para walang mamising. Ayan. Ito dito guys, ito. Isa na yan sa nagbibigay ng pinaka-lock niya. Ayan. Kasi konektado din yan dito sa kanyang pinaka-body receiver. Ayan. So, kailangan natin itong tanggalin guys. Yung kanyang pinaka-side lever. Naka-alin lang ito lahat guys. Kaya lang, mga maliliit na alin ang mga kailangan natin dito guys. Kasi ito talaga ay naka-fully threaded po lahat. Ayan. So, ganyan lang ang pagbabaklas niyan guys. Ayan. Tapos, tanggalin na to guys. Pwede nyo nang bunutin ito guys. Patras yan. Ayan, patras. Binubunot lang yan guys. At ang huli natin tatanggalin guys ay ang ito guys, yung barrel bar niya. Pero bago yan, luluwagan natin ito dito guys. Ito. Mayroon siyang dito guys, bolt guys, kaalin din. Kaalin din siya guys. Yan. So kailangan natin baklasin yan guys para makukuha na natin yung kanyang barrel bar. Tinatanggal talaga yan guys. Ganun na pagtatanggal yan. At ito yung kanyang sleeve guys. Iikutin nyo lang yan guys. Ayan, ikutin nyo lang yan. Habang iniikot nyo, hinila nyo papalabas. Ayan, para matatanggal siya. Ayan. Kasi hindi po ito natatanggal guys kasi masikip. Ayan, iikot-ikot lang po yan. Iwasan natin na tayo guys. Madamage natin yung, baka madamage natin yung mga parts. Ayan. Iniikot-ikot lang yan guys. Habang binubunot mo, iniikot-ikot mo. Ayan, nabubunot na natin guys. Ayan. Ayan, nabubunot na natin guys. So, para walang ibang sagabal guys ha. Kasi ito, sagabal to guys kapag tinatanggal natin to dito. So, hindi pa natin siya tinanggalan ng paghuling yung lock. Tanggalin mo muna natin itong barrel band. Naka-ano na to guys. Naluwagan na natin yung kanyang 6 screw. Kaalin. Ayan, kaalin yan. Tapos ito guys, kahit luwag na to dito guys, masikip pa rin yan guys. Ayan, hindi basta-basta matatanggal yan guys. Hindi basta-basta may angat yung barrel band yan. Kaya, ibubukakan nyo yan guys. Nang kung meron kayong flat screw. Dito yan sa may kanal niya. Dito yan. Yan, binubukakan mo yan. Habang binubukakan mo, inaangat mo ng pataas yan. Yan, nakikita nyo guys. Yan. Maangat siya, diba? Yan. Yan. Ganun lang po yan guys. Ayan, tanggal na siya guys. So, ito, tatanggalin din natin ito guys. Binubunot lang ito guys. Ayan, ito. Binubunot na yan guys ng pataas. Ayan. Tapos, ang panghuli natin gagawin guys, ito guys. Tatanggalin na natin yung pinaka-alin niya dito sa gitna. Ito, para matanggal natin yung pinaka-upper receiver niya. Ganito yung pagtanggal yan guys. Sa, alin lang yan guys. Alin na natin siya sa alin. Ayan. Ayan, ganun lang ang pagpapaluwag niyan guys. Ayan. Angat yung yun. Yung bolt na guys. Maangat yun. Tapos kunin natin. Sisipin natin yung mga maliliit at pyesa. At iaangat na natin to guys. Ito. Ayan o. Ingat lang sa pag-angat guys kasi may gasket yan guys. Ayan. Ayan. Tanggal na guys. Alam nyo kung anong iniingat-ingatan natin dito guys. Ito yung guys o. Na nakakonekta dito sa kanyang air hole. Kasi ito yung pinaka-air hole ng ating mini predator. Mini tactical predator. Ito yun. Yan. Naka-ano yan dyan. Nakakonekta yan dyan. Kaya once na masira to guys,
nagbo-blowback na yan doon. Pag bawat butok mo, nagbo-blowback yan. Nakaka-apekto yun sa, sa ating accuracy ng ating mga unit. At ang pagtanggal nito guys, binubunot lang yan dapat eh. Kaya lang may tigpita ng konti yan kasi naka-fix yan. Kaya kailangan nating unti-unting iaangat yan sa flat screw. Kung yan kay flat screw sa mga bahay nyo, pwede nyo gawin yun. Ayan, ingat-ingat lang din kapag may time guys. Ayan. Ayan, yun lang ang pagtatanggal yan. Ayan, tapos unti-unting bubunutin. Ayan, nabubunot na natin. At, natin yan. Then, yung pinaka-screw niya dito guys, tatanggalin natin ulit. Sa mga maliliit na alin, naka-alin po yan. Ayan. Naka-alin 6 screw yan. Ayan, so natanggal na natin yung isa. Meron pa yung isa guys. Meron pa yung isa. Ayan. Ayan, bago natin siya bubunutin at tatanggalin. Sige. So, ito na siya guys. Ayan. Kaya natin iniingat-ingatan ang pagbaklas nito guys. Kasi yung air hole niya, ayan, makikita nyo, konektado yan dito guys. Ang pagkakasalpak nyo ng ganyan, ganyan, ay konektado po yan. At saka nyo nilalagay ito. Kapag kasi ito ang nasira, yung gasket ninyo, para hindi na kayo mahasil sa paggawa ulit ng ganito, mas maganda na yung baklasin ninyo lahat tuwing may gagawin kayo sa barrel ninyo. Kagaya nito, gagawa natin ito na silencer ngayon kasi nawala yung silencer nito guys, nawala ng may-ari. So, ito, baklas na siya guys. Abangan nyo na lang mamaya yung pag tapos ng ating silencer, pagkatapos natin may align dito, kung tuwid ba siya, wala ba siyang sabit. Meron na tayong ginawang para sa kanya na silencer. Yun ay ititrade na lang po dito. Para align na lang din, tapos bago natin siya i-assembly ulit. Ayan. So guys, ito na yung silencer na ginawa natin guys, no? Ayan. Ngayon lang natin natapos guys. So, ito isalpak na yan dito guys. Check natin guys kung naka-align ba. Para hindi natin makakaligtaan yung alignment niya. Ayan. Ito guys, oh. Ayan na guys. Tignan natin guys, check natin. Good, walang kasabit-sabit, maski konti. Walang kasabit-sabit guys, oh. Guys, walang kasabit-sabit guys. So, goods na to guys. Ang una natin gagawin guys ay ang paglalagay dito sa receiver. So, tapos na natin tong chinik. Tatanggalin na natin to. Ayan. Tatanggalin na natin to para magkakaroon tayo ng mabilisang proseso. Ayan. Ganyan. So, ito na yung isasalpak natin dito guys sa kanyang pinaka-receiver. Yung air hole niya guys, tapat yan dito guys. Sa ilalim guys. Ayan. Tapat yan dito. So, ganyan yan guys. Ganyan. Para makuha natin yung pinaka-align niya, ilalagay na natin yung kanyang pinaka-gasket guys. Ito yung pinaka-gasket niya guys. Ayan. Ayan guys. So, nakuha na natin. Kunting pukpok lang yan guys. Para, pukpukin na natin ito ng konti guys. Ito. Para didiin siya doon sa ilalim. Ayan. So, ayan. Pumasok na siya doon sa ilalim guys. Ayan. Kaya, ito pwede na natin itong ilalak habang hindi pa natin na isasalpak yung iba. So, pwede na natin itong ilak guys. At ito yun guys. So, ito na siya guys. Ayan. Samantalang natin hikitan ng konti pa dito guys. Para hindi na siya aalog. Kasi naka-align na to dito eh. Ayan. Kaya, ilalak natin siya ng pansamantala dito. Para patuloy siya na maganda yung alignment niya. Ayan. Ganyan lang po yung pagsasalpak niyan guys. Tapos, mula naman dito sa ating unit guys, itatapat na naman natin ulit tong guys. Ito guys. Itatapat natin to ulit yung kanyang pinaka-gasket. Ito guys, pinaka-gasket niya guys. Itatapat natin yan dito. Dito sa kanyang air hole. Ayan o. Ito yung pinaka-air hole niyan guys. Kaya ganun lang yan guys. Tingnan o. Yan lang. Napaka-simple guys. Ayan. So, salpak na siya guys. Ilalak na natin to guys. Ayan. Ito yung ilalak natin dito. Sa gitna to guys. Sa gitna. Ayan. Sa gitna natin siya ilalak. Ayan guys. Ayan, malalak na natin guys. Ayan guys. So ayan na guys, nilagay na natin siya guys. Yung side lever ulit guys. Ito guys, ang isusunod natin. Itong kanyang pinaka-side lever niya guys. Ito. Yan yung pinaka-side lever niya guys. So dandahan lang yan guys. Kakabit niyan. Ayan, tatapat nyo lang naman yan guys. Ganun lang naman yan eh. Ganyan lang yan guys. Ganyan guys. Ayan. Pagkasalpak yan guys, saka natin lalagyan yung niya, pinaka-bolted niya guys. Ito.
Tapos yung isa dito guys. Susunod na natin yung isa dito guys. Oh yeah. Guys, ito na siya guys. Ready to check guys. So, nagtatak na siya. Kaya, sige, tawan mo muna natin. Ngayon, nakuha na natin yung alignment niya guys. Pwede na natin itong final sa paghihigpit. Ayan. Pwede natin i-final yan guys. So, ito na siya guys. Kita natin ito guys. Wala kasi yung ano natin guys. Yung pinaka-alin rings. Kita natin yan ang tamang-tama sa pagkakahigpit. Ayan. Dito sa kabila ulit. Higpitan natin. Kasi nawala yung alin rings natin na panghigpit dito guys. Ayan. So, higpit na siya guys. Ayan. Ang susunod natin gagawin guys. Ay ang pagsalpak ng kanyang railings. Ayan. Ito yung mount railings ng kanyang ano niya. Ito. Ganyan ang pagkakasalpak niya guys. Parang babae yan guys. Dandahan lang guys. Ayan. Dandahan lang. Ayan. So, nakuha na natin guys. At ang kasunod niyan guys ay ang barrel band. Kung ano yung ayos ng kanyang pagkakalagay sa pag-disassemble natin, ganun din yan ang ayos sa pagbalik. So, yung tornilyo niya ay doon niya nakatapat sa kabila. So, ganyan yan dapat. So, nakaganyan yan guys. Ganyan. Tapos, kung paano natin siya nilalagay, nung una, binubukakan natin, ibubukakan din na naman natin siya ulit guys. So guys, ibubukakan natin yan guys. Sa yung clutch cord. Sige, kunin mo yung clutch cord, John. Kailangan maingat tayo sa pagkaka-ano nito guys. Pagkakalagay para hindi magasgas. Ayan. So, ito guys, ibubukakan natin yan ng konti guys. Ayan. Ayan, ibubukakan ng konti para unti-unti siyang papasok. Ayan. Ayan, papasok yan guys. Ayan. Papasok yan sa ayaw niya o hindi. O, ayan. So, ngayon pasok na siya guys. Ididiin natin siya papunta dito guys. Para magtipik siya guys. Ayan. Ididiin nyo lang yan. Para hindi to aalog-alog dito guys. So, ayan. Nadiin na natin guys. Kaya, ang gagawin natin ito, ilalak na natin to guys. Ilalak na natin to para hindi na siya gigiwang. Ayan. Ano bang screw nito? Ito pala. Ayan. So, ito. Ilalak na natin guys. Para may final na tayo guys. Final fix. Ganyan. Ganyan lang yung pagkakalagay niyan guys. Mas madali. Madali lang guys kapag ang bawat trabaho natin ay pinag-aaralan natin. Iniingat-ingatan natin ang kanyang mga pyesa para hindi siya masisira. So, isusunod na natin itong sleeve guys. Ito guys. Lalagay na natin itong sleeve. Bago natin ito, higpitan muna. Kung dito. Okay. Ayan guys. So, ganun lang yung pagkakasalpak niyan guys. Ikot. Ayan guys. Ikot-ikot yan guys. Para unti-unti siyang papasok guys, no? Ayan guys. Papasok yan guys. Ayan. So, ito na siya guys. Ayan. So, ipapainal na natin ito dito guys ng higpit kasi nakapaglagay na tayo dito. So, ito yun. Guys, ang gagawin. Ganyan. Yung alin niya dito, ipapainal na natin ng higpit. Ayan. Ganyan lang yung pag-final ng higpit guys. Para hindi siya, hindi siya kikilos. Walang gewang, wala lahat. Ayan. Tapos, check natin yung mga bolt niya guys. Kung meron pa bang maluwag. Check natin kung sakto na ba sa higpit. Ayan. Ayan. Saka yung dito sa kanyang side lever. Sa gitna. I-check din natin ulit yan kung baka maluwag pa. Ayan. Ayan o. So, higpit na guys. So, okay na to guys. At, bikat mo muna natin. Sinakakat tayo. Nilagyan ko to ng hangin ng konti guys para malaman ko kung may singaw o wala. So, wala siyang singaw. Chinik na natin lahat at ito yung panghuli natin ilalagay guys. Ang kanyang last. Ito yun. So, ilalagay na natin. Ikakabit na natin guys. Kung ano yung ayos ng kanyang pagkakabit ng pagbaklas guys, ganun din dapat sa pag-assemble. So, ganun lang dapat yung mga gagawin natin guys. Napakasimple lang kasi sa mga ganito guys eh. Kaya lang, medyo masyadong ano to guys, matrabaho ng konti. Itong mga ganito. So, ito na siya guys. Nabubuo na natin siya. Ayan, ito na yung pinagkakabuuan niya guys. Bumalik na siya sa dati niyang ayos at ito na yung silencer niya guys. Okay na yung silencer niya. Tinis na natin to kaya matibay at maganda. So, ito. Kakabit na natin guys.
Para wala nang magiging problema. Ayan. So, overall guys, ito na yung kanyang magiging pormahan. Ang ating mini Predator tactical. Ayan. Ito na po yun. Check natin kung puputok ba. Kasi may hangin na to, pero konti pa lang yung hangin guys. Ito. Ayun. Napakaganda ng tunog guys. Goods na guys at maraming salamat po. God bless po para sa ating lahat.